So, ayun na nga. Marami nagtatanong sa atin kung gaano daw kamura o gaano kamahal ang cost of living dito sa Vietnam. So tara, samahan nyo kami na mamili dito sa Tan My Market. Kasama nga pala natin yung tatlong mga bata. Tara! Ang Tan My Market ay makikita mo dito sa District 7 ng Ho Chi Minh City. Kung makikita mo, mga nakakalat lang sa gilid ng kalsada ang iba't ibang mga buhay na mga isda at mga talangka. Kasama na rin dito mga hipon, palaka, hito at iba't iba pa. Tingnan nyo naman ang mga gulay, green na green pa. Alam nyo ba na itong mga gulay na to na isang bugkos nakakasya na yata sa mga 5 lutuan nyo o sa pangmaramihang lutuan ay nagkakahalaga lang ng 10,000 dong o mga 20 pesos? At kung ikaw naman ay seafood lover, ay nako, matutuwa ka dito dahil kapag bumili ka ng isda sa kanila o mga alimasag, talangka o kung ano pa, talagang mga buhay pa to na makukuha mo, tsaka lang nila ilalagay sa plastic pero syempre buhay pa rin. Ang mga manok na ito na nakikita ninyo, mga buhay din yan na binibenta nila. Kung gusto mong ipakatay na sa kanila right on the spot, gagawin nila yan para sa'yo. Ang plano namin ngayong araw na to ay bumili lang ng maraming meat kasi kompleto na kami ng mga gulay sa bahay. At syempre, bakit pa tayo pupunta sa malayo? Syempre, dito na lang tayo pupunta sa suki natin. Dito kami lagi bumibili ng manok. 3 klase ng parte ng manok ang bibilin namin. Una ay mga chicken fillet dahil gagawan namin ng boneless fried chicken. Yung iba naman ay gagawin namin chicken spread. Kaya kukuha ko ng marami neto. Nakakatawa nga si Bunso, sabi niya sa akin, bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya di yung buong pula na basket? Kasi kinuha ko na halos lahat. Kapag dito kami bibili kay Suki, hindi ako nag-aalala na baka sumobra o magkulang ang pera ko. Kasi kahit gaano kadami ang bili mo dito, mura lang dito sa Tan My Market. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat ang mapapamili ko. Iniwan ko nga pala itong 2 maliliit na piraso kasi ito lang mga malalaki at buong chicken fillet ang kailangan ko. Pagkatapos, maghahanap ako ngayon ng susunod na parte. Ang naisip ko ay pitso ng manok o ito muna mga pakpak. Kukuha ako mga 10 piraso neto para sa fried chicken. Maya-maya ipapahati ko to sa kanila kasi alam niyo naman ang mga bata, mahilig talaga sila sa fried chicken. Lalagyan ko lang to ng paminta, asin, pampalasa, lalagyan ko ng cornstarch, konting tubig at ilalagay ko na sa freezer para nakamarinate na siya. Kung makikita nyo dito, pinipili ko yung mga malalaking parte ng pakpak. 10 piraso lang ang kukunin ko kasi good lang to para sa 1 linggong kainan. Tapos biglang naisip ng mga kids na mag-inasal daw kami. Kaya instead of pecho ang biling ko, bibili na lang ako ng 3 malalaking hita. Kung nakikita nyo naman to, ang buo-buo talaga at malaman. 3 lang ang kukunin ko, tapos imamarinate ko lang to sa toyo, asin, paminta, at iba pa ng mga pampalasa. Tapos tinimbang na ni ate. Ang kabuang timbang nito ay malapit na mag-4 na kilo. Tapos hintayin natin si ate kung magkano ang lahat ng to. So, ito na ang pinakihintay natin. Ang presyo nito ay 360,000 Vietnamese dong o pumapatak na 800 pesos sa Philippines. So, dahil mag-4 na kilo na ang pinamili kong mga manok na iba't ibang parte, pumapatak na parang 100 pesos lang siya per kilo. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa baboy dahil gusto ng mga bata ang sinigang at saka nilaga na merong mais. Hindi ako bibili ng masyadong maraming baboy kasi hindi naman kami fan ng baboy. Para lang magkaroon ng meat yung sinigang at yung nilaga na lulutuin ko. Kaya okay na sa akin ng 1 kilo o kulang 2 kilo. So ito ang pinili ko. Kung makikita ninyo yung mga baboy na to, mas marami ang laman, di ba, kaysa sa taba. Ganyan ka-healthy dito sa Vietnam. Kasi alam nyo ba na ang mga pinapakain nila sa mga baboy nila dito ay yung mga natitirang mga prutas at mga gulay sa palengke na hindi nabili? Tama ang narinig mo. Pati ang mga baboy dito healthy. Kaya hindi nakakapagdalawang isip na mamili dito at manirahan dito. Dahil sa ngayon, Vietnam pa rin ang may hawak ng record na healthiest country in the world. So ito lang talaga yung kailangan namin. Naka-ano kami ngayon, magkano to? 360 plus Naka 360 plus 160. 160. So
Tama ang narinig ninyo, 160,000 Vietnamese dong lang yung mga baboy na to na nakikita ninyo. 1.5 kilo siya, magdadalawang kilo na. Ang 160,000 Vietnamese dong kapag kinonvert mo sa Philippine peso ay mga nasa 370 pesos lang. So, ang total na napamili natin dito, mag-4 kilo ng manok at 1.5 kilo ng baboy ay pumapatak na 1,100 pesos lang. At para sa akin at sa pamilya ko, 5 tao kami dito, sobra-sobra na to para sa 1 linggo para sa amin. So, gaano kamura dito sa Vietnam? Kayo na magsabi, mura ba o hindi? Pwede nyo ikumpara sa mga presyo dyan sa Pilipinas. Makakabili ba kayo ng parang 6 na kilo ng meat dyan sa Pilipinas na worth 1,100 pesos? Siguro, posible naman. So, ayun lang. Bye!